Feast of Harvest. I hope you're all good and healthy and safe. Almost 2 months na po tayong quarantine. Sana po lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy lang po tayong magtiwala sa ating Panginoon sa lahat po ng nangyayari sa ating kapaligiran. At sa umagang ito, tayo po lahat ay magpurit magpasalamat sa Kanya, magbigay ng mataas sa pagsamba at awiting may galak para po sa ating Diyos.
Purihin ka. Tunay nga na napakasarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Tunay nga na wala siyang katulad. Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa. Kaya patuloy natin siyang itaas, patuloy natin siyang ihayag sa ating mga buhay. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Walang katulad, walang gaya mo. Ikaw talagang Diyos, kasi nasamba
papuri at pagsamba, pagdakila sa ating Panginoong Yesus na tapat, mabuti, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. To God be all the glory. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihatid po sa atin ng ating pastor, Pastor Archie Rezos. Isa pong magandang umaga sa bawat isa po sa atin at gaya po ng atin pong ginagawa na every Sunday po ay pinapahayag natin ang banal na salita ng Diyos kahit na po alam natin na mahigit mag-iisang buwan na po tayo sa ating pong enhanced community quarantine. But anyway, binabati ko po ang lahat ng mga nanay, ang mga mami po, ang mga mima, at ang ating pong mga magulang, lalong-lalo na po sa mga mothers ng Feast of Harvest Christian Ministry. Isa pong happy Mother's Day po sa bawat isa sa inyo. Namimiss ko po tuloy yung nanay ko na bagaman hindi na po natin siya kasama po ngayon sa paglilingkod sa Diyos, ay naroroon naman po siya sa langit at naglilingkod naman po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya muli po, Agyes po ng Mayo 2020 at patuloy na inihahatid natin ngayong umaga po ng linggo na ito ang magandang mensahe po ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin. Kaya talaga pong walang makakapigil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At gaya po ng ginagawa natin, every Wednesday, tuloy pa rin po ang atin pong pagpapahayag naman ng ating live Bible study sa Facebook. At maraming mga kapatiran po ang nakikinig. Nung nakaraang Wednesday po, meron po tayong mga kapatiran sa iba't ibang mga dako po ng bansa at gayon din po sa dako po ng mundo, ng daigdig, no? At gayon din naman po, yung every Friday natin ay ginaganap naman po natin via Zoom, yung atin pong pagzumba at pagzuzumamo. Ayan po yung napakahalaga na ginagawa po natin every Friday night po ng 7 o'clock up to 8 o'clock. Marami din po nagpa-participate dyan. At gaya din po ng aking nasabi, ang ating Sunday worship service po ay hindi naman din po naaantala sapagkat patuloy pa rin naman po tayo na nagpapahayag ng banal na salita ng Diyos. Kaya po, isang magandang bagay po na nais ko pong bigyan o pagtuunan ng pansin ngayong umaga na ito ay ito po'y napapanahon mga kapatid na nakikita natin mas marami pong tao ngayon ang nahuhumaling sa sanlibutan, mas marami pong tao ngayon ang patuloy na lumalakad sa materialismo, mga tao po na nakikita nating umaakap sa kayamanan at ang mga bagay na maiaalok po o maihahatid po ng sanlibutan na ito. Kaya isang napapanahon po na pagkakataon na maihatid natin ang preaching natin na pinamagatan pong pag-ibig sa sanlibutan. Okay? Napapanahon, gaya ng sinasabi ko, sapagkat marami pong tao ngayon ang patuloy po na nahuhumaling o umiikot ang kanilang mundo sa materialismo, patuloy na umiikot po ang kanilang sarili sa katanyagan, umiikot po ang kanilang sarili sa maibibigay po ng pagnanasa ng laman, ang pagnanasa po ng mundo na ito at ng mga mata, at gayon din po ang kayabangan po na dulot po ng ating mga sarili. Kahit sa high time po na tayo po ay mag-aral na naman ng mga spiritual, na mga aralin, ng mga pagkain na ito, at bago tayo tumungo sa ating pag-aaralan, sumandali po muna tayong manalangin upang magkaroon po tayo ng karunungan mula po sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Dakila't mapagpalang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na patuloy niyo pong tinipon ang lahat po ng mga kalipunan, ng mga mananampalataya, at patuloy po kami, Panginoong Diyos, makapag-aaral na naman ng mga ginintuan, ng mga aral na ito, na siyang magpapalakas po ng aming mga sarili at magbibigay ng pag-asa hindi lamang sa buhay na ito, kundi po sa buhay na hinaharap. Pinananalangin ko rin po ang mga magulang, lalong-lalo na ang mga nanay po ng tahanan, ang mga mamis namin, Panginoon, sa Feast of Harvest, na patuloy niyo po sila na bigyan po ng kalakasan, magandang kalusugan, at patuloy po na pagsusumamo at paglakad po sa iyong banal na salita.
Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nanay namin, lalagyan niyo po sila ng bakod ng pag-iingat at patuloy niyo po silang pagagalingin sa lahat po ng mga karamdaman at bibigyan po ng isang mahabang buhay, tunay nga po na ganap at kasiyasiya. Hindi lang po sa mga nanay namin, kundi sa amin pong buong pamilya, sa lahat po, Panginoon, ng mga kapatiran, maging sa aming mga kamag-anak, sa aming pong mga kaibigan, aming pong mga kapamilya, at iba't iba pong mga kapatiran namin, Panginoong Diyos, sa iba't ibang dako po ng Pilipinas at ng buong mundo. Kaya maraming salamat. Patuloy namin hinihingi po ang karunungan na ikaw po magbukas ng aming espiritual na mata at espiritual na puso upang maunawaan namin ang mga ginitoang aral na ito. Muli, Ama, maraming salamat. Ibinabalik namin ang mataas na papuri at pagpapasalamat sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Gaya po ng sinabi ko, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatan nating pag-ibig po sa sanlibutan. Napapanahon kasi ang tao po, gaya ng sinabi ko, umiikot na lamang po ang mundo niya sa mga bagay na material. Umiikot ang mundo niya sa mga bagay po na kinahuhumalingan ng laman ng tao. Kaya po, sa umagang ito, nais ko pong basahin sa inyo ang atin pong talata. Dito po natin nakuha sa unang 1, 2, 15 hanggang 17. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kung hindi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanpaman. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang napakagandang salita at napakagandang pangako. Kaya binibigyan po tayo ngayon ng pamantayan ng Biblia na kinakailangan po ang isang tao, lalo tigit po ang isang mananampalataya, ay hindi nag-uukol ng kanyang panahon sa mga bagay po na makasanlibutan. Bagaman ng paalaala po sa atin, tayo po ay nasa laman pa, nagkakasala, patuloy po na nagkakaroon ng mga kahinaan. Ngunit pinapatungkol po sa atin dito ni Apostol Juan na napakahalaga po malaman natin, huwag natin itutuon ang ating mga sarili sa mga bagay po na makasanlibutan. Sapagkat gaya po ng kanyang sinabi, ang mga makasanlibutan na mga bagay na ito ay hindi nanggagaling sa Ama. Ano ho ba yung kanyang mga sinabi? Kagaya halimbawa po ng pagnanasa ng laman, yung pong pagnanasa po ng ating mga mata, yung nakikita po natin. Ito po ay nagdi-develop ng tinatawag natin pong pag-iimbot o covetousness, at gayon din po yung pagmamayabang ng ating sarili. Ang mga bagay na ito ay hindi ho nanggagaling sa Ama, kung di po, ito po ay nanggagaling po sa sanlibutan. Kaya, sa umagang ito, nais ko pong pagtuunan ng pansin ang tatlong mahalagang punto po bakit kinakailangan na ang isang mananampalataya ho ay umiwas sa mga bagay po na makasanlibutan. Bagaman, paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, tayo ho naririto pa sa katawang panlupa. Wala pa po tayo sa glorified body natin. Tayo po ngayon, mga kapatid, ay patuloy pa po na pinagkakaluban pa ng buhay. At ang sabi nga ng Biblia po, tayo po ay ginawa sa alabok. Doon po sa alabok, pag tayo po namatay, babalik po muli tayo, at yung espiritu po na binigay sa atin ng Panginoon Diyos, ay sana naman babalik po sa Diyos na nagbigay nito, sa Ama po na nagbigay ng ating pong espiritu. Kaya nga, mahalaga na matukoy natin ngayong umaga na ito, dito po sa talatang binigkas natin, sa unang 1, 2, 15 hanggang 17, bakit ho pinaiiwas tayo ng Diyos sa mga bagay po ng sanlibutan na ito? Kasi ito po ay mahalaga, nakakalimutan na natin in this very materialistic world, sa isang mundo po na puro salapi po ang gumagana, puro po katanyagan ang kinikilala, yun pong kagandahan ng tao lamang po ang siyang napupuna. Pero yung mga bagay po na mga
spiritual ay hindi po natin napagtutuunan ng pansin. Kaya po, marapat ho na isa-isahin ho natin ngayong umaga na ito ang sinasaad po ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Una po, ang topic natin ay pag-ibig sa sanlibutan. Unang-una, sabi po ng talatang binasa natin dito po sa unang 1:2:15, kailangan sa isang mananampalataya ay huwag nating iibigin o ibigin ang sanlibutan. Bakit ho meron pong paanyaya ang Panginoong Diyos natin, no? Kinokomand tayo rito ng ating Panginoon na huwag po tayong magtutuon ng pansin sa mga bagay na makamundo. Ang sabi po dito ng unang 1:2:15, huwag ninyong ibigin ng sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Purihin mo ang Panginoong Diyos. So ang paanyaya po sa atin dito, huwag tayong iibig sa sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Okay? Kasi kung nasa saan po yung pagtuon natin ng pansin, dumoroon ang puso natin talaga eh. Sinabi din po sa aklat ng Mateo yan eh. At pagka naituon natin ang pansin natin sa mga bagay na material, sa mga bagay po na makasanlibutan, ay hindi po sumasa atin yung pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang sabi po sa talata na ito, ang umiibig sa sanlibutan po ay hindi po umiibig sa Ama. Paano po tayo mapagtutuunan ng pansin ng ating Ama kung patuloy po ang pansin natin ay nakatutok sa mga bagay po na material, sa mga bagay po na kalaban po ng kanyang banal na kalooban. Kaya napakahalaga po na makita natin na sino ba talagang pinaglilingkuran po natin. Are we serving God? Are we serving materialism o salapi? Kasi yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa atin. Kung saan po naroroon yung atin pong kayamanan, doroon ho ang puso eh. Tignan ninyo at pansinin ninyo at babasahin ko po sa aklat po ng Mateo 6:24. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 24 ay ganito, walang alipin na makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Hallelujah! Naintindihan ho ba natin ang mensahe po ni Mateo? Dito po sa 6:24, hindi po tayo pwede maglingkod sa dalawang Panginoon eh. Talaga pong hindi pwede na may puwang ang kayamanan may puwang po ang materialismo sa puso natin, na patuloy pa rin tayong maglilingkod ng espiritual sa ating Panginoong Diyos. Kailangan manindigan talaga tayo. Sabi nga nila, kung sa pula tayo, sa pula. Kung sa puti ay sa puti. Hindi po pwede na nasa sa gitna tayo, mga kapatid. So kung talagang tayo ay iibig sa Diyos, ibigin natin siya ng buong puso natin, ng buong pag-iisip natin, ng buong kaluluwa natin, mga kapatid. Kung doon naman po tayo sa materialismo o sa salapi, maging tayo, manindigan tayo kung gusto po natin doon, pero isa pong natitiyak ko, hindi po papasa atin ang pag-ibig ng Ama at wala po ang pag-ibig natin sa Kanya kung tayo ay magtutuon ng pansin sa mga bagay po na materialismo o sa mga bagay po na makasanlibutan na ito. Kaya hindi po makapaglilingkod ang isang alipin eh. Hindi po niya pwedeng paglingkuran po ang Panginoon at ang salapi. He cannot serve two masters at the same time. It's either he's going to hate one and love the other. Ang sabi po ng banal na kasulatan ng Diyos. Kaya alam niyo po kasi yung sobra-sobra po na kayamanan, yung pong pag-ibig natin sa salapi, talaga nagdudulot po ng lahat ng uri po ng kagahamanan at nagdudulot po ng lahat ng uri po ng kasakiman, yung mga sinasabi natin na pag-iimbot. Kaya binibigyan tayo ng babala. Bagaman ang sabi ng Biblia, hindi ho masama ang maging mayaman. Sabi po ng aklat ng unang Timoteo sa 6:17, mga kapatid, turuan ninyo ang mga mayayaman na huwag silang umasa sa mga kayamanan nila, kung hindi ilagak nila ang kanilang pag-asa dun po sa Diyos na nagbibigay po talaga ng tuwirang pag-asa sa bawat isa. Kaya yun ang mahalaga po na
nakafocus ang attention natin sa mga bagay po na spiritual. Lalo't higit nakikita natin sa paligid natin ngayon, naku, wala naman po palang magagawa ang pera. Wala din naman po palang masyado pong maidudulot po sa atin, yun pong kayamanan, pagka mga panahon-nahon ng kagipitan, panahon-nahon ng kawalan po ng pag-asa. Naalala niyo po nung nagkaroon tayo ng delubyo noong 2009, yung dumating po yung ondoy. Marami pong pera ang tao, pero nung pumupunta po siya sa grocery, wala po siyang mabili. Ay ano hong gagawin niya sa mga limpak-limpak na salapi niya? Wala hong pagkain, wala hong gamot, lahat po nasa lanta. Hindi naman natin magagamit po yan, lalo na po kapag tayo ay nasa delubyo. Ngayon ho mga kapatid, nagkakaubusan din ng pagkain. Kung minsan, mapapansin natin kahit na tayo po may mga imbak na salapi, wala rin hong nagagawa kung minsan talaga. Ulitin ko po, hindi ko sinasabing masama po ang salapi. Ang sinasabi ko po, yung kasakiman, yung pag-ibig na sa salapi. In fact, may paanyaya po ang Biblia sa atin dito po sa aklat ng Lucas 12:15. In the book of Luke, chapter 12, verse 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Hallelujah! Ang buhay po ng tao wala sa dami ng pera, wala sa dami ng kayamanan. Kaya mag-ingat po kayo sa kasakiman, ang sabi po ni Lucas. So, totoo nga naman ho na may karunungan tayong makukuha rito, mga kapatid, na sabi nga ng Panginoong Diyos, ako ay hubad ni hindi nyo man lamang ako dinamitan, ako'y nagutom, hindi nyo ako pinakain, ako man lamang ay nauhang, hindi nyo ako pinainom, nasa bilangguan, ngunit hindi naman ninyo ako dinalaw. Sabi po ng kanyang mga disipulo, paano naman namin, Panginoon, ikaw nakita na ikaw po ay walang damit, hindi ka namin dinamitan. Saan ka naman namin nakita na ikaw po ay nagutom pero hindi ka namin pinakain, o nauwaw na hindi ka namin pinainom, o nasa bilangguan ka, Panginoon, na hindi ka namin dinalaw. Di ba napakaganda ho ng sabi ng Panginoon, kung ano ang ginawa ninyo sa kaliit-liitan na ito, ay ginawa na rin ninyo para sa akin. Yun. Kaya, mga kapatid, let's rethink, i-re-evaluate natin ang ating mga sarili. Baka po kasi ang atin pong pag-ibig ay nakalagak sa sanlibutan. Kaya napakahalaga po niyan. Alam niyo po dun sa aklat ng unang Timoteo, meron magandang talata doon na sabi ang Panginoon sa unang Timoteo 6, dito po sa 6 hanggang 8. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8, sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala anuman pag-alis natin dito. Kaya't dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Tingnan niyo po dinidevelop dito ni Pablo nung kinakausap niya si Timoteo. Meron na tayong makakain, meron tayong madadamit. Let's have a very thankful heart, mapagpasalamat. At ano pong sabi dito ni Pablo kay Timoteo, matuto na tayong masiyahan kung meron tayong kakainin o meron tayong dadamitin. At ano pa hong paanyayang napakaganda rito. Okay? Wala tayong anumang madadala sa sanlibutan na ito at wala rin tayong madadala pag-alis natin. See? Di ba? Palagi po natin yung naririnig na, naku, wala ka namang madadala po sa kabilang buhay Lahat naman ng kayamanan po, iiwan naman natin dito. Ultimo yung mga titulo ho, yung mga libreta natin sa bangko, ATM, lahat ng mga kayamanan na yan. May madadala ba tayo doon sa sinasabi nating buhay na walang hanggan? Pag tayo po nailibing na, wala. Ito po nakalagay. Kaya nga ho, ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, huwag tayong maging maibigin sa salapi. Gaya ho ng pagpapatuloy dito po sa unang Timoteo, 6:9 hanggang 10. In the book of 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama, at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Bakit daw po? Sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman,
may mga taong nalalayo sa pananampalataya o nasasadlak sa maraming kapigatian. Tignan nyo, minsan nga ho, pag umiibig pa tayo sa mga makasanlibutan na ito, sa mga salapi, kayamanan, etc., napapalayo pa tayo sa pananampalataya, sabi ika ng Biblia at nasasadlak pa tayo sa marami pong uri ng kahirapan, okay? At kapigatian. Tingnan nyo po. Kaya napapanood napakadaming aral po na pinagbabawalan po tayo, kinokomand tayo ng Panginoon na wag nating iibigin ang sanlibutan na ito. Bakit mga kapatid? Ano ho ba ang nasa sanlibutan? Okay? Maganda ho matutukan natin. Sabi kasi kanina, doon sa pinag-aaralan natin, ay wag nating ibigin ang sanlibutan. Bakit? Ano-ano ba yung mga nasa sanlibutan? Ito, maganda pong katanungan yan. Ikalawa po, ang lahat ng nasa sanlibutan ay hindi sa Ama. Bagaman ang Ama po ang gumawa ng lahat ng bagay, ito pong nanggagaling po na mga produkto ng sanlibutan na ito na magiging sanhi na ipagkakasala natin ay hindi na ho yan ang galing sa Ama. Ano-ano po yon? I would like to read 1 John chapter 2 verse 16. Dito po sa unang 1:2-16, ganito po ang pahayag ng ating Panginoon. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kung hindi sa sanlibutan. Tingnan niyo po. Hindi nagmumula sa Ama. Ano po yun? Yun pong pagnanasa ng laman natin. Bagaman ang sabi ko po, tayo po ay nasa laman pa at tayo'y nagkakamali, nakakasala pa, pero wag natin iibigin ang laman na ito. Temporary lang ho itong katawan na ito, di ba? Sabi po natin sa unang Korinto, ang lahat po ng mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita, katulad halimbawa po ng pananampalataya, katulad ng pag-ibig, katulad ng pag-asa po, ay mga bagay na panghabang panahon. Okay? Kaya nga sabi po dun sa unang Korinto 13:13, ang tatlong ito ay mananatili, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakamahalaga po sa tatlo na yon ay walang iba po kundi ang pag-ibig. Pagka umikot ang buhay natin sa tatlo na yon, mga kapatid, nako po, talagang magtatamasa kayo ng mga kayamanan sa langit. Kasi yan po ay mga bagay na hindi mawawala. Okay? Pero kapag ang ating pananampalataya ay nakalagak sa mga bagay na makalaman at hindi espiritual, hindi lamang po tayo kalaban ng Ama rito. Ano po sabi ng Roma 8:5-6? In the book of Romans, chapter 8, verse 5-6, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinagpapahalagahan kung hindi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at ng kapayapaan. Praise the Lord. So, dalawa po ang pwede nating lakaran. Yung pong bagay po na makalaman, okay? Ito pong kasalanan, o pwede po tayong lumakad sa mga bagay po na espiritual. At ang paanyaya ng Biblia rito, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya mga kapatid, you want peace? Gusto nyo po ng kapayapaan? Gusto nyo po ng isang buhay na matiwasay, maayon? Doon po tayo sa buhay na espiritual. You cannot go wrong kung tayo po ay nasa mga utos at payo ng Panginoon. Huwag nating susuwayin po kaysa tayo ay lumakad sa laman. Kaya bilang pagpapatuloy po sa Roma 8:7-8, ang sabi po ni Pablo rito, kaya nga kapag itinuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman
ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Praise God. Tingnan niyo po, gusto po natin na kalugdan tayo ng Panginoong Diyos. Kailangan, mga kapatid, tayo ho ay lumalakad sa Espiritu, hindi po lumalakad dun po sa hilig ng laman. Di ba sabi po sa Bible, it is impossible to please God without faith. Diyan po nalulugod ang Diyos. Pero kung tayo ho ay lumalakad sa mga pagnanasa ng laman, tatlo po yung sinabi kanina, no? Sabi po ng banal na kasulatan, yung pong pagnanasa ng ating physical na laman, yung pagnanasa po ng ating pong paningin, at yung pagmamayabang o pagmamalaki po ng ating mga sarili. Kaya ito hong tinatalakay ko kanina, yun pong pagnanasa ng ating laman, hatid po niyan ay kamatayan. Ang hatid po niyan ay puot ng Diyos. Pero pag tayo po lumakad sa Espiritu, pagpapala po, matiwasay na buhay, kapayapaan po at kaligtasan ang tatamuhin po natin. Okay? Yung ikalawa na sinasabi natin, pagkatapos po ng pita ng laman o yung pagnanasa na nanggagaling sa laman. Yung pagnanasa naman ho ng mata natin, Nako, sabi po ng Biblia, 'di ba, ang mga pag-iimbot o yung covetousness, paano po nadidevelop yung pag-iimbot pagka nakakita tayo ng mga bagay na mas higit po sa pagmamay-ari natin, nagke-create ng inggit sa ating puso. Kung nakikita natin na umuunlad yung kapwa natin, nakikita ng mata natin, tayo po ay nagngingit-git. There is always a point of comparison. Kaya yan nga ho ang dapat nating maiwasan sa buhay na ito. Minsan naman ho, nagnanasa tayo ng mga bagay na hindi sa atin. Bakit ho? Nagsimula po sa mata. Ang tawag po niyan yung lust of the eyes. Katulad na nangyari po kay Haring David. Nais ko po sanang ipakita sa inyo ang nangyari sa kanya dito po sa ikalawang Samuel 11:2. Ito po sabi ni Propeta Samuel sa ikalawang Samuel 11:2. Isang hapon pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo at napakaganda ng babaeng ito. Ano po ang nangyari? Siya po'y naglakad-lakad sa bubungan ng kanyang palasyo at may natanaw siya. Ano pong bodily sense yun? The sense of sight. May natanaw siya na isang babaeng naliligo. At ang babaeng naliligo na ito, si Bathsheba po, ay napakaganda. Yun. So, nakita nyo po, siyempre, pagka ang babae po'y naliligo, nakita niya, wala po siyang damit, wala pong saplot sa katawan. Maaaring naglaro ang kanyang isipan, na bagaman ang babae na ito ay may asawa na ho, at isa pa nga hong sundalo niya, ang asawa nito, si Urias po, nakita niya na napakaganda ng babae, pinagnasaan niya. Actually, sa mga patuloy na verse po, pinatawag niya at kanya pong sinipingan. Nanganak po ang mga pagkakasala na ito. At gaya ng sinabi po kanina ng unang one, it all started out with the lust of the eyes. Kasi marami pong nagagawa yung mata ng tao eh. Ang sabi nga ho ng Bible, may mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos doon po sa Kawikaan 6:16. Isa na nga ho dyan, yung pong pagmamayabang, yung haughty eyes po na talagang pag tumingin po tayo, akala natin napakataas natin sa lipunan. Pero hindi po ganun ang nais na patungkulan po ng Panginoon natin para sa isang buhay po. Kaya mapapansin nyo po, nagkaroon po ngayon ng tinatawag nating pagnanasa po ng mata. Hindi po maganda po yan. Ano pa kung sabi doon, di ba ang lahat ng mga nasa sanlibutan po, yan po yung mga bagay na iwasan natin, pagnanasa ng laman. Okay? Ano pa yung sumunod? Yung pagnanasa ng mata. At ikatlo po, yun pong pagmamayabang ng sarili, yung pagmamataas ng sarili natin. Walang pinagkaiba po yan. Dun sa nagawa pong kasalanan ni Lucifer, bago po siya itinapon ng Diyos at sinumpa at naging Satanas. Alam niyo po, yung pagmamataas po o yung pagkakapantay natin sa Diyos, yung pagre-rebelde po natin, ay isang uri po yan ng tinatawag nating pagmamayabang o pagmamataas ng sarili. Tingnan niyo po, babasahin ko lang po sa inyo yung nagawa pong
unang kasalanan po ni Satanas, yung pagmamataas po laban sa Diyos. Sa aklat ng Isaias 14, dito po sa 14, ang sabi po rito ni Propeta Isaias, ito po si Lucifer po ang gumawa ko nito. Ang sabi po dito, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap at papantayan ko ang kataas-taasan. Hallelujah! Hindi na siya natakot na ang kataas-taasan, the most holy one, the highest, the majesty of all, ang ating Panginoon, the King of Kings and the Lord of Lords. Yun lamang nga pong isipin mong mapapantayan mo siya, isang malaking kahangalan po, isang malaking kasalanan. Lalo mag-isip ka na malalampasan mo ang Diyos. Pero itong kanyang ginawa, ang sabi po dito, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap at papantayan ko ang kataas-taasan. The mere fact na papantayan mo ang Diyos, isang pagmamayabang, isang kasalanan po, isang pagre-rebelde laban po sa ating Panginoong Diyos. Kaya kabaliktaran po ang itinuturo sa atin sa Biblia. Sabi ng Bible, hindi po ba? God opposes the proud but He gives grace to the humble. Ayaw ng Diyos na nagmamalaki tayo. Palaging tinuturo ng Diyos, sumunod po tayo sa mga nanunungkulan. Igalang mo ang iyong ama at ina. Kasi ang Lord po, naglagay siya ng authority. At ang authority na yan, kinakailangan sinusunod natin. Kailangan yung otoridad po na yan, mga kapatid, ay patuloy po natin na binibigyan ng mataas na paggalang. Gayun din po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Dito po sa Romans chapter 12 verse 3, pansinin niyong mabuti. Sabi ng Romans chapter 12 verse 3 sa Roma 12:3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakasikapin ninyong mabuti ang tunay ninyong pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ano pong sabi dito? Huwag kayong magpahalaga sa inyong sarili ng higit sa nararapat. Tingnan niyo po. Ayaw nga po tayong turuan ng Diyos na isipin natin na tayo ho'y mataas na tayo ho'y lamang sa kapwa, na tayo po'y nangingibabaw sa talino sa iba, na tayo ho'y mas pinagpala kaysa sa ibang tao. Wag, kapatid, ayaw ng Diyos po yan. Kaya po, yung mentalidad po ni Lucifer, ayaw po ng Panginoon yun. That is the pride of this life, the pride of this world, na nakikita natin, mas higit ako, mas nakakariwasa ako, mas matalino ako, yung palaging mas higit. Ayaw ng Panginoon po yung ganon, superiority complex. Ang gusto ng Panginoon, wag nga natin tignan ang ating sarili ng mas higit pa kaysa po sa iba. Ayun ho. Kaya, dito po sa ating tinatalakay, ang pag-ibig sa sanlibutan, nire-recap po natin ang tatlong mahalagang puntos dito. Una, huwag ibigin ang sanlibutan, gaya po ng sinasabi ni Apostol Juan. At pangalawa po, ang lahat ng nasa sanlibutan ay hindi sa Ama. Ano-ano daw ho yun? Yun pong pagnanasa ng laman, pagnanasa ho ng mata, at yung pagmamalaki po, yung kayabangan po ng ating sarili. Ikatlo, ang sabi po ng pinag-aaralan natin, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng tao. Alam nyo, lahat naman ng bagay ho nakikita natin sa sanlibutan panandalian lamang Tingnan nyo at babasahin ko po sa talata ho ng unang 1:2-17. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanpaman. Okay? Ano daw ho? Lahat ng nasa sanlibutan, yung mga pinagnanasahan ng tao, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of this world, mawawala ho. Pero yung sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanpaman. It reminds us of the book of Matthew in 7:21. Minsan ho, may mga pastor pa nga ho doon, nangangaral ng salita ng Diyos, may mga miracle worker pa nga ho doon, may mga
gumagawa ho ng kabutihan doon, pero pagdating po ng paghuhukom ng Diyos, ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Sasabihin naman nila, hindi ba kami po'y nagpahayag ng salita ng Diyos, nagpalayas pa nga ho kami ng mga demonyo, gumawa po kami ng iba't ibang uri ng himala, pero sasabihin ng Panginoon, away from me, you evildoers, ang sabi po ng ating Panginoong Jesus. Bakit po? Ang pananampalataya po, it does not come from the lips, no? It does not come from the lips alone. Bagaman sabi ng Biblia, if we confess that Jesus is Lord, we will be saved, ang sabi. Pero alam niyo po, yung pag-confess ng pangalan ni Jesus, kasama po diyan yung mga magagandang bunga. Ulitin ko we are not saved by works. It is only by God's grace that we have been saved. Pero ang bunga po ng tunay na pananampalataya ay mga magagandang gawa. Yan. Kaya nga sabi po dito sa pinag-aaralan natin, sabi po ng unang Pedro 1:24 hanggang 25. In the book of 1 Peter chapter 1 verse 24 to 25. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanpaman. Purihin po ang Panginoong Diyos. Tignan niyo po, kung saan-saan po inalintulad ang buhay ng tao. Ang sabi po dito, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Tingnan mo, inalintulad tayo sa damo, inalintulad tayo sa bulaklak, inalintulad po tayo sa usok, doon po sa aklat ng Santiago, inalintulad po tayo sa hangin, sa aklat ng awit, mga kapatid. Bakit? Everything is passing and temporary. Okay? Yung kayamanan, mawawala. Yun pong pagnanasa, mawawala. Lalo tigit po sa lahat, kapatid, yun pong pagmamayabang natin, lahat po yan ay mawawala. Kaya, alam niyo po, very famous na palagi nating napapakinggan, Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Totoo po yan. Nakalagay po yan sa Mateo 24:35. Ang lahat ng bagay po ay mapaparang sa sandaigdigan, ngunit mananatili lamang ang salita ng ating Panginoon. Kaya ito pong paanyaya ng Panginoon na ito na atin pong binabasa sa unang Juan, pag ito po ay kinapitan natin, pinanampalatayanan natin, na wag natin ilalagak yung atin pong pag-ibig sa sanlibutan, kasi hindi pumapa sa atin po yung pag-ibig ng Ama. Pag iniibig po natin yung sanlibutan, hindi rin natin siya iniibig. Yun? Yun pong mga pagnanasa ng laman natin, yung pagnanasa ng mata natin, yung pagmamayabang po ng mga sarili natin, hindi nanggagaling po sa Ama yan, kung hindi nanggagaling po sa sanlibutan. And we all know na ang hari po, ang prinsipe po ng sanlibutan ay walang iba kundi ang kaaway po ng Diyos. Kaya mahalaga po na ito po ay bagay na atin pong mapagbulay-bulayan. Heaven and earth shall pass away. Lahat po ng mga yan ay mapaparang. Pero yung paanyaya ngayon na pinag-aaralan natin, ang lahat ng salita ng Diyos ay mananatili po magpakailan paman. Kaya nga bilang pangwakas o pagtatapos po natin, mayroon pong pahayag si Pablo kay Timoteo. At ito po'y mababasa natin sa unang Timoteo 4:8. Ang sabi po dito, sa nagsasanay ng katawan ay meron ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay, ulitin ko ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito ay may pangako hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi maging sa buhay na darating. Purihin po ang Panginoon. Ano pong sabi? Yung pong makadiyos na pamumuhay. Meron po pakinabang sa atin pong pag-ehersisyo, sa pagsasanay ng ating katawan. Lalo't higit ang isang makadiyos na pamumuhay, hindi lamang po kapakipakinabang ito sa buhay po natin ngayon, habang naririto po tayo sa mundo na ito, upang maging mapayapa, maayos, masagana ang buhay natin, kung hindi lalo na po sa buhay na darating.
Yun po ang buhay na walang hanggan. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Ako po ay muling nagpapasalamat at natapos na naman po ang banal na gawain ng ating Panginoon. At bilang pangwakas po ay inaanyayahan ko po kayo, lalong-lalo na po ang mga nanay, ang mga magulang po natin, na ipanalangin natin po sila. Lahat ng mga mothers po, since it's Mother's Day po, binabati ko po kayo. Tayo po lahat ngayon ay magsama-sama. Papuntahin nyo po ngayon ang mga mami ninyo, mga mother po ninyo, para po sila ma-bless at maipanalangin po. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakila't mapagpalang Diyos, maraming salamat na naman po sa natapos na gawain na ito. Ako po ay lubusang nagagalak sapagkat hindi po nagiging hadlang ang ECQ na ito upang hindi po maipahayag ang iyong banal na salita. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang kumilos upang maunawaan namin na hindi kinakailangan pong ibigin ang sanlibutan na ito. Sapagkat ang sanlibutan na ito po, Panginoong Diyos, ay punong-puno po ng kasamaan, punong-puno po ng mga pagnanasa po ng laman, pagnanasa ng mata, at ng pagmamayabang po ng mga sarili namin. Kundi ituon namin ang mga pansin namin sa mga bagay po na espiritual, sapagkat ang mga bagay na espiritual po ay maghahatid po sa amin sa buhay po na walang hanggan. Idinadalangin ko po ang lahat ng mga nanay, ang mga mothers po, Panginoon. Unang-una po sa lahat, ang lahat ng nanay ng Peace of Harvest, na sila po ay bigyan niyo po ng mahabang buhay. Pagalingin niyo po ang mga nanay na ito kung may mga taglay po silang sakit at patuloy sa kanila pong mga suliranin, lalo na po ang mga mahirap po na pagbabudget ngayon, ang pagkuha po, pangangalap ng mga pananalapi. Hayaan niyo po na makaraos ang lahat ng mga nanay na ito sa mga kagipitan po at kahirapan na nadadama namin, sapagkat ibibigay niyo po ang lahat ng aming pangangailangan ayon po sa inyong kagandahan ng kalooban. Kaya I speak of long life, I speak of better life, I speak of more spiritual life, lalong-lalo na po sa aming mga nanay. Happy Mother's Day po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang Peace of Harvest, pagpalain niyo po ang siyudad ng Marikina, pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas, lalo tigit po, Panginoon, pagpalain niyo po ang bansang Israel, pagpalain niyo po ang lahat ng mananampalataya sa buong mundo. Muli, Ama, maraming salamat. Pagalingin niyo po kami sa anumang COVID diseases na ito at bigyan niyo na po kami, Panginoon, ng isang normal na pamumuhay at manumbalik na po ang lahat ng aming mga gawain. Muli, maraming salamat. Sa iyo lamang ang mataas na kapurihan sa banal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.